Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagdubal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalita ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kaniya, kagaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kaniya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinawag nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kaniyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kabrulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at kanilang itinanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay ika-8 araw ng ating simbang gabi at ang mabuting balita sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin tungkol sa masayang okasyon ng kapanganakan ni Juan Bautista. At ano naman ang aral na nais nitong iparating sa atin, lalo na tungkol sa pagkakaroon ng tamang disposisyon na dapat mayroon tayo upang tanggapin ang ating tagapagligtas kaninong pagdating ay ipagdiwang natin sa Pasko. Mayroon pong 3 bagay na gusto kong bigyang pansin para sa ating pagninilay. Una, ang mabuting balita ay nagpapaalala sa atin sa ganap na panahon ng Diyos. The perfect timing of God. Si Zacarias at Elizabeth ay matagal ng taimtim na nagdadasal na magkaroon ng anak. Ang pagiging baog at ang kawalan ng anak sa kanilang panahon ay tinuturing pong kawalan ng grasya, kawalan ng biyaya ng Diyos. Ang infertility, ang pagiging baog, o ang baog na sinapupunan, ang sinapupunan na hindi makapagbigay ng buhay, ay itinuturing pong isinumpang sinapupunan o sinapupunan na pinarusahan ng Diyos. Kaya nakasalalay din dito ang kredibilidad ni Zacarias bilang isang pari na namamagitan between God and His people. Kung hindi sila, parang hindi sila pinapakinggan ng Diyos. Gayunpaman, hindi po nawalan o hindi po nag-give up si Zacarias at si Elizabeth. Nananatili po silang tapat sa Diyos at patuloy po silang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Hanggang sa panahon na tila imposibleng sitwasyon, tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Kahit sila ay mga senior citizens na, nagkaroon sila ng anak. Ito ay nagpapaalala sa atin na tinugon ng Diyos ang kanilang dasal
sa ganap na panahon ng Diyos, in God's perfect timing. At ito din ay nagpapaalala sa atin na ang panahon ng Diyos ay lagi hong perpekto. Madalas, tayo ay nanghihina, nawawalan ng ganang magdasal, kung napapansin nating parang hindi naman naririnig ang ating mga panalangin. Parang hindi naman pinapansin ang ating mga kahilingan. Ngunit, ang bahaging ito ng kasulatan ay nagpapaalala sa atin na kung hindi pa panahon, ay hindi pa panahon. At matuto tayong respetuhin, igalang at i-align ang ating sarili sa panahon ng Diyos. Dahil ang panahon ng Diyos ay lagi hong ganap, lagi hong walang kapintasan. God's time is always the perfect time. Para kay Maria, natanggap o nangyari sa kanya nung siya ay teenager pa lamang. Para kay Zacarias at Elizabeth, natanggap nila ang kanilang panalangin nung sila'y mga matatanda na. Na atin ding tularan ang halimbawa ni na Zacarias at Elizabeth at magtiwala sa ganap na panahon ng Diyos. Kapag tayo ay nakadama ng kalungkutan dahil sa mga tila pagkaantala o hindi pinapansin ng mga panalangin, alalahanin natin na ang plano ng Diyos ay nagaganap o nangyayari ayon sa kanyang panahon, na lagi pong nasa tamang panahon. Pangalawa, ito din ay nag-aanyaya sa ating yakapin ang regalo ng kagalakan, to embrace the gift of joy. Nang ipinanganak ni Elizabeth, si San Juan Bautista, ang naghahanda sa daanan ng Panginoon, nagdiwang kasama niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Ito po ay nagpapaalala sa atin na ang pagdating ng ating tagapagligtas ay nagdudulot ng dakilang kagalakan at pagdiriwang. Sa unang Pasko, nung isinilang ang ating Panginoon, wala pang mga kumikislap na ilaw ng Pasko. Wala pang makulay na mga dekorasyon. Wala pang marangyang handaan. At wala pang masasayang salo-salo. Si Maria ay wala pong lugar kung saan niya iluwal ang kanyang sanggol. At maaring sila ay nagugutom at walang makakain, nanginginig dahil sa lamig. Gayunpaman, sa simpleng sandaling iyon, ipinahayag ng mga anghel ang dakilang kagalakan sa sanlibutan at ipinahayag ang dahilan ng pagdiriwang sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Ito ay isang paalala sa atin na ang kahulugan ng Pasko, ang kagalakan ng Pasko, the essence of Christmas, the joy of Christmas, ay hindi po matatagpuan sa mga kumikislap na ilaw, mararangyang dekorasyon, o maluwalhating pagsasaya, kundi sa ating Panginoong Hesus mismo. Kaya yakapin natin si Hesus ng buong puso. Tiyakin nating laging may puwang siya sa ating buhay. Iwasan nating maulit ang pagkakamaling hindi mabigyan ng puwang si Hesus nung siya ay iniluwal ng kanyang ina. Dapat tayong maglaan ng oras para sa kanya araw-araw. Dapat siya ay bahagi ng ating buhay at mga gawain sa araw-araw. Ito ang tingin ko, ang ibig sabihin ng ating namumunong general ng Hukbong Katihan na si Tinente General Roy M. Galido nung hikayatin niya tayong laging manalangin. Nang sinabi niyang ang litrang A sa salitang army ay nagpapaalala sa atin
naghahamon sa atin na always pray o laging manalangin. Si Jesus, ang kagalakan ng Pasko. Jesus is the joy of Christmas. Ang kagalakan na walang Kristo, na walang Panginoon. The joy without Jesus is empty. Walang saysay. An empty joy is fake joy. Ang kagalakan na walang saysay ay huwad na kagalakan. Ang kagalakan ay presensya ni Jesus sa ating buhay. Sapagkat pag wala si Jesus, ang kagalakan ay walang saysay at walang kabuluhan. Pangatlo, tinatawag din tayong pakinggan ang tawag ng pagsisisi at pagbabago. We are called to heed the call to renewal and repentance. Gaya ng ipinapangaral ni Juan, tinatawag tayong ihanda ang daraanan para sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtutuwid ng kanyang mga landas at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sa paghahanda ng ating mga puso upang tanggapin ang tagapagligtas, kailangan nating dumaan sa isang proseso ng spiritual renewal, talikuran ang ating mga kasalanan at buksan ang ating buhay sa pagtanggap ng nagpapabagong biyaya ng Diyos. At bilang mga Katoliko, nililinis natin ang ating mga puso at humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya bigyan natin ng oras ang pagtanggap ng Sacrament of Reconciliation. Ito ang panahon na suriin natin ang ating buhay, magsisi sa ating mga kasalanan, at maglaan ng puwang para kay Jesus sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng diwa, ng paghahanda at pagsisisi, mabuksan ang ating buhay. Binubuksan natin ang ating puso upang tanggapin ang tagapagligtas na may panibagong pananampalataya at kagalakan.